But anyway, kailangan natin maiwasan yung mga ganong klaseng sunog. Kasi nakaka-apekto po yun sa ating kabuhayan. Napakahirap naman po na masusunog yung ating establishment, itatayo, tapos masusunog ulit. Kaya kailangan natin i-maintain yung fire safety na tinatawag. And always remember na ang Bureau of Fire Protection meron kami panata ngayon. Yung tinatawag na sa pag-iwas sa sunog, hindi siya nag-iisa. Alam niyo bakit? Kasi po sa Bureau of Fire Protection, sinasabi namin palagi, yung pagprotekta sa bawat isa, laban sa mga sunog, ay hindi lang tungkulin ng Bureau of Fire Protection. Kahit kung gaano kami kahigpit in implementing the provisions of fire code, kung hindi naman po tayo mag-practice ng pagiging self-reliant ng fire safety yung ating establishment, na basta-basta na lang natin nilalagay yung gasolina, sasama natin sa papel, may katabing baterya ng kotse. So, mabilis yung pagkakaroon ng apoy sa ganong klaseng practices. Kaya lagi namin sinasabi, fire safety is everybody's concern. Lahat tayo may tungkulin para maprotektahan yung ating mga establishment laban sa sunog. Okay? So, bibilisan na lang natin ha, medyo mainit eh. No? So, sino po dito yung mga first timer ng fire drill? First timer. Nakadalawang beses na. Tatlo pataas. Ayan. Tama po ba? Pero bakit natin tinuturo to? Every year na lang, lagi natin kinukwento yung fire triangle. Kasi po, alam naman natin, hindi naman natin kabuhayan na pag-aralan yung apoy. Tama po ba? Kabuhayan natin mag-drive. Tama? Sa environment ng oxygen, dire-diretso pa rin po yung pag-apoy ng ating sunog. So, kailangan natin i-maintain mapababa yung oxygen concentration sa isang fire seedling chemicals. Yung may chemicals po kasi na kahit pagsamasamahin natin bigla, konting sparks possible na magkaroon ng sunog. Kaya magkaroon tayo dapat ng magandang housekeeping ng ating mga chemicals. And syempre, yung fuel. Yung fuel dito dapat tinatawag, hindi lang po tayo nakakonsentrate dito sa gasolina, sa diesel. Yung fuel na sinasabi natin dito sa drill na ito is yung panggatong. Wait, hawakan natin. Yun namang liquid state, ito naman yung ating mga oil-based products, pintura, gasolina, diesel, kerosene. At yung third state, yung gas, ito yung gas particles na madaling nahulog. Ayan, sir, sabi nyo pag magkakasama yung tatlong elemento, magkakaroon ng sunog. Sa ngayon, nandito yung init, ramdaman naman natin, ano? Meron tayong fuel at may oxygen, pero bakit walang sunog? Ang sagot po doon, kinakailangan kasi each fuel may tinatawag tayo na ignition point. Ito yung minimum temperature required to ignite fire. So hanggat yung fuel, hindi niya na-reach yung minimum temperature na yun, kababa ang temperatura para magkaroon ng apoy, hindi pa rin po magkakaroon ng sunog. Okay? So pinakamabilis po talaga na magliyab is yung ating gasolina. Pinakamababa po yun, yung kanyang ignition point. So, kailangan natin yung control yun. So, yun po nag-start yung chemical reaction na magbabind dito sa tatlong elements of fire. So, alam na natin yung tatlong elemento. So, paano naman sila kumakalat? Paano kumakalat yung apoy? Meron po tayong tatlong ways ng pagkalat ng apoy. Una, conduction. Para matandaan natin, letter D. There is a direct contact between two objects. Ibig sabihin, direktang nagtatama yung dalawang object na nag-iinit. So, lately, may mga nababalitaan tayo sa TV, sa TV Patrol, sa 24 oras. Hindi mo balitaan. Radyo signal. Action! Just action! Nagkaroon ng sunog sa Tondo.
Sasabihin ng reporter, dahil tikit-tikit yung mga bahay, kung mabilis kumalat yung apoy. Sinisisi nila yung pagiging dikit-dikit ng mga bahay kaya bumilis yung pagkalat ng apoy. Sino dito taga-Dasma? Sa Santa Fe? Meron ba? Santa Fe, Fatima area. So last 2022, nagkaroon ng fire incident dyan dito sa may tapat ng Ventura Mall. 50 to 70 houses yung naapektuhan kasi dikit-dikit, congested area. So, mabilis yung naging pagkalat. In a matter of 30 minutes, natupok na yung buong area na yan. So, dahil dikit-dikit, there is a direct contact between two objects or two houses. So, yun po yung conduction. Pangalawang method ng pagkalat ng apoy is convection. Tinatawag na vertical movement of fire, paakyat. Lagi po natin tatandaan mga mag-sir, na apoy, yung heated gas is always flowing outward, upward. Paakyat, pataas. Parang yung konsepto rin po ng ating hot air balloon. Di ba po yung hot air balloon, iniinitan yung hangin kaya tumataas. Ganon din po sa sunog. Wala pong sunog na bumaba. Most of the time, paakyat po yan. Okay? At in relation po doon, kapag nagkaroon ng sunog, ang aming lagi sinasabi, gumapang po tayo palabas. Bakit po? Sabi nga ni Sir, heated gas always flows upward. Doon sila nagstay. And yung colder air, laging nasa baba. Kaya po natin sinasabi na pag nagkaroon ng sunog, gumapang po tayo kasi 12 inches above the ground, meron pong oxygen. So, safe po tayong dadaan doon. Kasi nga po may hangin, may oxygen tayong available doon sa ground. Okay? At syempre, gagapang tayo palabas po ha. Hindi po tayo gagapang papuntang CR. Pwede po tayong mangate, pwede po tayong asthma. So, maging maingat po tayo. So, ito po yung mga basic parts. Ito po yung handle. Nasa ilalim. Kung tayo po yung mag-ahawak ng fire extinguisher, it's either nakabukas yung palad or hawak natin yung handle lang. Huwag natin isama yung trigger. Kasi kung alam naman natin, tayo talagang mga Pilipino, mabilis mag-panic. Tatakbo tayo, dala-dala yung Pyrex. Sobrang takot natin, napiga natin yung Pyrex na meron pang pin. Nayupe yung trigger. So, hindi na natin magagamit. Kaya dapat, kung tatakbo tayo, hawakan na lang natin ang kaya. Malambot lang po ito. Kaya baka ma-yupe, pag tumakbo tayo na natatakot, mas safe po na hawakan lang natin sa handle. Ito po yung ating trigger. Ito po yung ating pressure gauge. Yung pressure gauge natin always check kung nasa green level, nandito sa gitna. Once po na nag-drop yan sa kanan, ibig sabihin po kulang na sa hangin. Delikado na. Hindi natin magagamit to its best performance. Kapag naman lumampas, ibig sabihin sobra yung pressure. Delikado rin po. Kasi po ito may mga roof coupling na tinatawag. Kapag sobra sa hangin o sobra sa pressure, possible po puputok. Possible puputok. Bira lang naman ito. And lagi ko rin po tinuturo yung label. Basahin yung label. Kasi pag walang label, mahirap yun. Ano sir, ma'am? Wala po. Pag walang label, mahirap. Yung fire extinguisher, lagi mo tinuturo. Ang paghawak mo sa nozzle ay hawak may asawa. Okay? Huwag mo natin hawak dalaga. Kasi yung paghawak dalaga, pressurized air po yung laman ng isang fire extinguisher. So pag binuga natin bagong bukas, baka po mabitawan, tumapat sa katabi, magkaroon ng hika. Tuwan-tuwa tayo, napatay natin yung apoy, yung katabi pala natin. Masama naman po yun. Ano? Eh, sa paggamit po ng fire extinguisher, mga ma'am and sir,
always consider the wind direction. Yan. Ito po yung pinaka-paborito kong kwento sa fire drill. 2021 po, kasagsagan ng ano yun, COVID. Nagkaroon ng fire drill. Ang natanda ko po yun. Nag-drill po ako, yung participant po na magagamit ng fire extinguisher. Pero long black hair. Naka-long sleeve na black. Naka-pants na black. Maganda si ma'am. So sabi ko, ma'am, dito kayo pumwesto, nandiyan yung hangin. Matigas yung ulo. So pagbuga nyo ng fire extinguisher, bumuga rin yung hangin. So yung kanyang long black hair, black t-shirt, black pants, naging white hair, white t-shirt, saka white pants. Kasi bumalik po sa kanya lahat yung fire extinguisher na binigay. So, hindi ko po makakalimutan si Ma'am Sheila. Yan po yung aking paboritong ikwento. Kaya po lagi natin tatandaan sa paggamit ng fire extinguisher, identify po natin yung wind direction para po hindi bumalik sa atin yung ibubuga natin. Buti na lang po wala pong higa si ma'am. O hindi, kasalanan ko pa. Okay? So, alam na natin yung paggamit ng fire extinguisher. Ano yung parts. So, saan natin gagamitin naman ito? So, meron po tayong 5 na classification of fire. Yung class A fire, ito po yung mga substance na nagpo-produce ng abo. Yung papel, plastic, kahoy, dahon, styrofoam, foam. Assuming tinanggal ko na yung pin. Hawakan natin yung nozzle sa dulo. And then, itutok natin sa bottom of the fire. Squeeze natin tong handle. And sweep side to side. So bakit natin kinakailangan itutok sa bottom of the fire? Kasi po, pag tinutok natin lang sa flame o yung sa mismong nagliliyab lang, hindi po natin mapapatay yung apoy. Kasi ang dapat target natin is yung source ng apoy. Yung source of burning. Para mapatay natin yun. Kasi tatandaan natin, the flame is only a physical representation of heat and light energy. Kaya kahit anong buga natin dyan, hanggat hindi natin natatarget yung source of flame, hindi natin mapapatay yan. And kailangan natin i-sweep side to side to cover the whole burning area to prevent re-ignition. Okay? Yun po yung tatandaan natin pagdating sa pag-fight ng fire. Maliwanag po ba? Yung hangin. Meron. May ikot ang hangin yun. Oh, yung lighter na yun, hindi nasindi. Kanya. Hindi ako sir. Volunteer po. Oh, yung mga hindi pala kapindot ng ano. Volunteer. Wala. Next. Sino ba po gusto mag-try? Oh, try daw. Habang pwede pa mag-apoy. Oo, habang nagkaapoy po.
Ready, fire? Sir, isa